Alright, magandang araw ho sa inyong lahat dyan mga taga Davao City, no? Mga taga Mindanao, taga Luzon, Visayas, buong Pilipinas, buong mundo na may mga Filipino. So today is November 1, I think it's All Souls Day ang tawag, at All Saints Day naman ang bukas, November 2. Pero yung holiday ho natin sa Pilipinas started last day, no? So or yesterday. So that's Friday, Saturday ngayon. So ang mga tao ay nagsiuwian na sa kanilang mga tahanan, kanilang mga probinsya, no? So nakita ko sa Facebook page na ang biyahe daw papuntang Samal kahapon ay umabot ng 6 na oras, no? So yung pila, ganoon kahaba yung pilahan, no? Papunta sa barge. So ibig sabihin ho nun ay napakadaming mga Davaoenyo, mga taga Davao people, no? Ang nagpuntahan sa Samal para magbakasyon. Oo, para magpahinga, magpahangin, palamig, magsawsaw sa beach, no? So Samal Island Garden City of Samal, sa mga hindi nakakaalam dyan, ay siyang pinakamalaking tourist islands, I mean beach resort island or resort island sa buong Pilipinas. So it's not Boracay, it's not Bohol, of course it's Samal, no? Kasi siya ang pinakamalaking beach resort daw sa buong Pilipinas. So ibig sabihin kasi noon, ang buong isla kasi is talagang napalibutan talaga siya. I mean yung lahat ng coastal area sa Samal Island ay merong mga beach resort na. So that's why they called it as the largest, the biggest resort island in the Philippines. So ngayon pakita ko sa inyo yung isla ng Samal para naman meron kayong idea kung bakit ito nabansagang pinakamalaking isla ng resort sa Pilipinas. So ito po yun, makikita ho ninyo. So that's island, Samal or Samal Island. So zoom in natin siya and magsisimula ho tayo dito sa pag-feature ng Samal Island. Yan, so for today's video is pinag-usapan ho natin ang Samal Island, no, na siyang pinakamalaking resort island sa buong Pilipinas. So bakit? So ito yon ang kasagutan. So ang island, ang isla na yan ay Talikod Island, consists of 3 barangays. So lahat ng mga lugar ho niyan, lahat ng kanyang coastal ay may mga resorts na ang gaganda talaga, pinakamaganda na yata na mga beach lines or mga beach resorts sa buong isla ng Samal is itong isla na to, Talikod Island. So dyan lang naman matatagpuan ang Isla Rita, although hindi man yata Isla Rita ang pinaka premium, pinaka prime or pinaka high end na resort, hotel and resort sa buong isla ng Samal, pero isa siya sa may tuturing ko talagang pinakamalinis, pinakamagandang tubig. O may mga vlog ho tayo dyan. So pangalan na Isla Rita, no? Pero maraming resort dyan, hindi lang Isla Rita, no? Mga ano na sila, mga unheard o ano ba tawag dyan, mga underrated beach resort na mga ganda. Anyway, so yun yung Talikod Island. So ano yan hindi siya kasapa sa main island ng mainland ng Samal kumbaga, pero sako pa rin siya, no? It's a group of island. Anyway, so ito naman yung kaputian. So muna sa ang Samal Island pala ay isa siyang isa siyang city, component city. So dati fourth income class city lang siya, pero nitong huli, nitong bago lang, although hindi ko pa nakita yung article, basta basta na lang siyang nag-feed, no, or dumaan sa ating timeline na yun na nga regarding sa Samal Island na siya ay first income class component city, I mean first income class city, ganun. So congratulations kahit paano, no. So nag-evolve or nag-progress din sa wakas, no, ang status ng Samal Island. So kahit paano na first class, from the word first class. So hindi sila basta-basta na component city kung may tuturing. Okay, so punta tayo sa sa geography nila. Nakalimutan ko na yun, laki pala nito, sorry ha. So kaya na bahala dyan, wala ko ngayong extra na internet or wala akong data dito para makita ko yung statistics or yung yung kanyang lawak at laki. Pero sa naman population, kumbaga last time I checked, nasa 114,000 population. So that's 2023 2020 census, no. Siyempre updated na ngayon, like 2021 na yata or 2023, ganun, no. So I don't know. So 114, nakabase tayo sa 2020 census. So 114,000 or 111,000, basta 110,000 pataas, ganyan. Hindi lagpas sa 115,000, hindi rin bababa sa 110,000 population ang Samal back in 2020 in ISO or PSA, ano pa tawag dyan, population. Okay. So ngayon siya, malaki na ba, di ba malaki na yon pag once na makapag 100,000 mahigit ka na population sa isang city. So kahit paano mataas na ang purchasing power. Depende din yan, kung may pera ba ang mga nakatira dyan, yung 100,000 ba yan, lahat may trabaho ba yan, lahat ba may mga funds, may mga pera ba yung mga yan, no? May mga resources ba sila, source of income, no? Sa pagkakaalam ko so far wala pang Jollibee, McDonald's
mang inasal itong Isla ng Samal. Meron yatang mang inasal dati sa Central Warehouse Club, pero parang pagkakaalam ko ang mang inasal is hindi na yata, parang nag-withdraw sila sa lahat ng mga warehouse club dito sa Davao City kasi hindi na yata sila, parang iba nang may-ari. I don't know, no? So kayo na bahala nga dyan about sa mang inasal. So wala na, nabanggit ko lang. So purchasing power, we're talking about the power, no? So purchasing power ng taga Samal, malakas ba? I don't think so. Sorry ha, pero feeling ko hindi ganun kalakas kasi nga wala silang Jollibee, walang McDonald's, wala silang mang inasal. So yung mga ano kasi yan, yung mga fast food chain kasi na yan, mga company na yan, nagkakaroon kasi na ng mga feasibility study yan, di ba, bago sila mag-put up ng kanang business. Pinag-aralan ho muna na yung ano, yung dami ng tao at yung consumption power, yung purchasing power. So let's talk about purchasing power. May mga lugar sa Negros Occidental na may mga syudad sila pero walang mga Jollibee, walang mga McDonald's, no? Just like Island Garden City of Samal, walang Jollibee, walang McDonald's. And meron namang mga municipalities sa Iloilo province na marami silang mga municipality. For example, Oton, hindi pa naman sila city pero meron silang Jollibee, di ba? Parang gano'n, no? Sa marami, Pavia. Basta maraming mga lugar sa Iloilo City. Example lang yun ha. Kasi nakikita ko tong mga taga Negros and Iloilo na parang meron silang parang hindi man war, like meron na silang parang, which is common kasi sa ating mga Pilipino yan, no? Meron tayong mga regional war or regionalism differences, parang mga gano'n, no? Or mga province war, parang gano'n, no? So sila ba talaga ang pinamaganda, pinahamagaling? So dito sa Davao, Mindanao, pagkakaalam ko, Cagayan versus Davao. Pero hindi naman talaga big deal, no? Mga mangilan-ngilan lang talaga, no? Wala parang comparison. Davao versus Cagayan de Oro, Davao City versus Cagayan de Oro City. Pagadian City versus Zamboanga City. About economy lang naman ang pinag-uusapan, no? And the rest yung talagang personal, hindi naman talaga magkalaban. Kasi gusto naman talaga ng mga taga CDO na pumunta ng Davao, na appreciate nila yung beauty ng Davao City. And at the same time, kami din mga taga Davao City, ako pumunta ako ng CDO, na appreciate ko yung beauty nila, no? Meron silang downtown and uptown. So ang ganda nun, no? Meron silang downtown area na napaka-concentrated na, congested and very dense na yung population, at meron silang uptown. So parang yung uptown parang makakaroon ng parang classification or ano ba tawag diyan, status symbol, no? So siguro pag nakatira ka sa uptown area, parang medyo class ka, may mayaman, parang gano'n, no? May kaya. Pag sinabing nasa city proper ka, so nasa tingin nyo, no? So pero akin lang naman yun, you can correct me if I'm wrong naman talaga sa aking sinabi dito, sa aking perception. Anyway, balik tayo dito sa Davao City. So yun na nga, no, bali kumusta ang consumption power or tawag nito, purchasing power ng taga Samal? I think mahina sila, no? Weak ang kanilang purchasing power, to the point na walang naglakas loob ng mga fast food restaurant na mag-open up sa kailang isla, sa kailang syudad, despite na syudad sila. So how about mga sabihin naman mga taga Samal, hindi kung mahirap ang taga Samal, bakit magaganda ang mga resort dito, mga 12 stars pa, 10 stars? Well, the answer is hindi naman din kasi taga Samal ang mga parokyano ng mga resort niyan. For example, yung kila Don Solita, no, na ang tawag doon, Pearl Farm, di ba? Yung Samal Discovery Samal. So grabe ang mahal, no? 150,000 pesos ang per night sa kanilang villa, and meron silang pinakamura naman na room, good for 2 person, na 15,000 pesos. Kung matsimpuhan mo yung promo nila, meron silang 12,000 pesos na lang, no? Na bagsak presyo na rates nila. Bagsak presyo pa yan, 12,000 ha. So ibig sabihin noon, like hindi naman mga taga Samal, no, ang kailang mga target na customers or mga guests, kundi ang mga target nila, market nila ay ang mga taga Davao City and some other part of the Philippines, and of course international, kasi world class naman talaga ang mga resort ng makikita natin sa Island Garden City of Samal. So ganyan po, sobrang lawak ho niyan, no? Makita ho ninyo ang Island Garden City of Samal the moment na kayo ay sakay ng eroplano papalapag sa aming airport, or vice versa, take off naman, no, sa aming airport dito sa Davao City. Sa That would be all. Davao City, Island Garden City of Samal, kumusta ngayon? So yun po yun, no. Bakit maraming mga tao na nagpupuntahan sa Samal Island every occasion gaya nito, no, na parang tinitik for granted or tinitik advantage ng mga Davaoenyo, Mindanaoan, Filipino, ang mga ganitong mga occasion event na walang trabaho, walang pasok, tinitik for advantage nila para magbanding sa pamilya, barkada, tropa, lahat-lahat na makapag-chill sa karagatan ng Island Garden City of Samal, a private island resorts and the largest island resorts in the Philippines, or the largest resorts island in the Philippines. So that would be all. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat. Meron naman kami dito mga dito sariling resort sana dito sa
Punta Dumalag. Yan, Punta Dumalag sa Sigalid. Kaso nga lang, ano na daw, hindi na siya ganun ka perfect ang dagat, no? I mean yung tubig, like syempre pag population tumataas, so dami yung mga naninirahan, so expected yan yung mga coliform tumataas na rin siguro. Although hindi pa sila pinagbawal ng DPR ng Davao, ibig sabihin ho nun is ano pa siya, parang pwede pa rin siyang, pasok pa rin siya sa standard, no? Malinis siya, I mean safe pa rin siya paliguan. Pero who are you, parang huyo ka, Punta Dumalag, Sigalid, kung meron namang Island Garden City of Samal na mas maganda, mas malinis na. Pagdating naman sa entrance fee, di hamak na mas mahal itong Sigalig. Last time I checked, na sa 350 pesos yung entrance fee sa kanilang resort. Tapos may mga amenities like, basta hindi maganda ang mga amenities, may mga charge, everything is charged. So kaya parang magsamal na lang, no? Pero syempre pag darating yung time na magkakaroon na rin ng fast craft Davao to Mati, magmati na tayo. Mas maganda ang Mati, sa totoo lang, walang sinabi ang Samal, pero wala Samal is malapit, so that's why doon tayo, wala tayong choice. Parang nasa point of ano tayo, no choice tayo, no, kundi Samal na lang. Yeah, Samal na lang pagdating sa distance and stress, kasi grabe environmental fee talaga, 50 pesos, kapagod yun.